at opportunity ito para sa atin, amen, na makanaig na naman ating Panginoon sa araw sa ito. Amen? Amen. So tayo po tumayo mga kapatid. So ating pong bilang pangunahin pong awitin, natin pong kakantahin, bilang sa ating pong pag-invite ng presence ng ating Panginoon sa ating pong katayuan. Kantahin po natin as the deer. Amen. That's the word. You alone.
Lord, at tumanaligitan na po Diyos, itinay ito yung malim, at mga ako, ang dili kinagdayaw kintaw Diyos. Puno ngay apong sikala ang apo Diyos, itimabalin apong itan-aibig, awan sa bali o Diyos, ang manakabalin na sa iyong itinagan mga Kristo. Lord God, yaman kami yung Diyos, itinempag mo kada kami, itinay ito na ganito, ay tulungan kada kami yung Diyos, itinipsa sa aming ati bagimi, taplumay kami dayaw, yan takay apo Diyos. Kaya kami apo Diyos, ulit, inyong daw, na sikaw Diyos, itinantid kada kami, panangayon, panangisalakan, kadagitin yaman apo, mga pagkat, Pagkakaw Diyos na nantid kada kami, kadagita na ayat, nagagabutin ka Diyos. Itinay na kanito apo dawatik ikaw Lord, at ibanang na Espiritu Santo, itimakiat ka kada kami, hallelujah, may search at tulay, itonggan mi, ipuso mi, iisip mi Diyos, kaya may concentrate mi kadi, apo itay tayo ikaw Lord, itay ito yung malam. Basta mo ni Diyos, nagiti sumaroon ng apo mga programa, para testimony di bawat kayo sa kata kami, apo Diyos dawatin mi, ikaw Lord, na itid mo kada kami, kadi apo Diyos, ititurod, tapno apo, tagit kinaimbag, na ipain mo, itibiyag mi, kahit mabalin mi apo Diyos, hallelujah, na lawak apo Diyos, itida ito yung kanito. So apo Diyos, sagyaman kami, sikaw Lord, itimangmangtid kada kami, apo tinananay, hallelujah, ikaw ang paragday tayo, ika. Kinigastamot apo Diyos, hallelujah, tagiti, ang ikang panggigan, Diyos, na salitang apo itida ito yung kanito, dawatin ikaw Diyos, asika apo, itimangtid kada kami, tinananay, hallelujah, na konsentrasyon ito na dingin ka nang isasaw ng kami ng mga gan, tapos ako isuda ako Diyos, iti at balin ako, hallelujah, mataraon ako, iti karalwami. So, giyaman kami ako Diyos, kaya ako iti katak ng mga ministro, sikaw Diyos, hallelujah, iti mga kinananay, ako na siri, tapos ako, nag-ipisaon ko Diyos, kaya hallelujah, may kapanigan, hallelujah, may mula ka dito ng ipuspuso ni. So, giyaman kami ako Diyos, iti kinanipag mo, iti ayat mo pala kami, iti dahil ko yung malang ako si Dawat, yung pasalamat ni itinagal mo ako si Kristo, ako niya nakabalin. Amen. Panapangan po natin Panginoon. Thank you Lord. Amen. Okay, sa patuloy nating awitan natin Panginoon. Amen. Come and dine. Hallelujah.
ating awitan natin, Panginoon. You are magnificent, Lord. Amen, God. Yes, oh God. We worship you. We magnify your name, Lord. For you alone are worthy. You alone are holy, Lord. Compares to you. Who set the stars in their place? Conquering
like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. I love you. Palakpakan tayo ng Panginoon. My Jesus. Praise God. So naging patungkasan niya ang Diyos. Hallelujah. Dahil problema tayo. At tayo suna nga nandyan palagi na nakatingin sa akin. Kapag hindi na tayo pinapabayaan. Thank you, Lord. Agyaman tayo ta. Namamu tayo. Kan number 1 nga namamu na tayo. Praise God. Agyaman na kila po Diyos. Hallelujah. Kapuno. Nga naging bagla mo na ikarigibiyag tayo. Amen. Kuna ka po Diyos. Kuna maging gana po. Nagtatianis po. Nagtatad mo kanya. Dayawan ka kanita kayo. Amen. Hallelujah. So nga nagibag niya po Diyos. Agyaman na. Puripay ka na iti pamilya. Agyaman na kung nakapo talaga iti pamilya. Inayaban na kami. Ang lang inayaban na kami. Pinili na kami. Na
kabanahagan ni Apo Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Sadya nga po, sabi nga, totoo nga po yung sinabi ni Sister Sophie na marami talaga. Isang pagsubok po talagang karamihan talaga sa atin, hindi mawala yan. Yung pagsubok na yan, kasi kakibat na yan natin eh. Lalo na nakakilala tayo sa mensahe, talagang ulit-ulitin ko po yan, nakakibat na po yan. Pero isa lang po bagay lang po ang inanais lang po natin. Isang bagay lang po talaga yung pinangawakan nating pangako. Yung sabi ng Panginoon na hindi kita kailanman iiwan, ni papabayaan man. Amen. Amen. Yun po yung mga salita ng Panginoon na magpagbibigay sa atin ng lakas. Amen. Kung sa kapanahonan nga nila Moses, nila Abraham, yung mga forefathers natin noon, unang paman, nandun yung paggabay ng Panginoon. Hindi naman nagbago ang Panginoon eh. Di ba sabi nga po doon, di ba, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po yan nagbabago. Kahit nagbago man, sabihin natin, nagbago yung panahon natin, nagbago yung tinatawag na technology. May marami pong nagbago about sa surroundings natin. Pero yung presensya ng Panginoon, hindi yan magbabago. Kasi Amen. sa Kanya nang galing ito eh. Itong mundong ito. Siya yung lumikha dito eh. Although yes na naghahari po dito yung kadiliman, naghahari po dito sa Satan. But alalahanin po natin na meron pang isang kamay na pwede kang abutin. Sa lahat ng ating pagkakasala or something, kung nadudurog man tayo, broken hearted man tayo. Kumbaga para bang broken piece man tayo, pero handa ang Panginoon na buuin at tuloy tayo. Amen? Amen. So, sino pa po mga kapatid? Sino pa? Amen. Salamat po kaya po Taman disuna awanak ito. Yes. Naging baglaw na hanan na kami baybayanan ang baybayan ti panagsapo ko ti nandawal daw sa sunat ta na mang tartara di kan na isuna amin ti pagdapuan ti blessing gan antay ka mabilang na mula sa karoon bilang lang ipanagamis mo matalang ito na pati bayadan mo Bueno, Tuhan. hindi kita yung pag-naya po doon nakalaman sa libre yung panagamis ka nila so subsecretary pamilya Amen. Natandaan ko yung tama ba yung sinabi ni brother, natandaan ko yung merong isang tao kasi sabi niya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil libreng hininga natin. Amen. Kung pati yung oxygen binabayad, di ba, malaki na yung babayaran natin. Di ba, sa kuryente na nga lang, malaki na yung babayaran natin. Sa tubig, marami tayong babayaran, hangin pa ba. Amen. Kaya nga, isa sa mga kagandahan po ng Panginoon po is, tingnan nyo, nakakahangin po, nakakalanghap tayo ng masariwang hangin, which is, yun po yung isang kagandahan po na, tama nga po yung sinabi ni brother na hindi natin binabayaran. Amen. Which is napakabuti ng Panginoon sa buhay po niya. Tama nga po yung sinabi tama rin po yung sinabi po niya na nagpapasalamat siya dahil kung hindi sa Diyos, wala siya. Kung hindi sa Diyos, wala tayo dito. Amen. Thank you, Lord. Ito yung panghawakan natin kasi you are precious in the sight of God. Yan, napaka-precious ka. So ako rin po, mag-aalay din po ako ng kanta sa Panginoon. And mga kapatid, hopefully na itong kanta ito makapagbigay po ng inspirasyon sa inyo. Nasabi po ay kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen? Kailanman hindi po tayo iniwan ng Diyos at alalahanin po natin ang kanyang mga pangako. Amen? Amen. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan kanya pinabayaan? Di siya nagkulang kailanman. Biyaya niya'y walang hangganan. Kumapit lang at huwag kang bibitis sa kanya.
mga kapatid. Tandaan po natin ang Panginoon hindi kanya iniwan. Amen. Hindi kanya pinabayaan kahit saan ka nung punta, sa anong problem na dumating po sa buhay natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Yung itatak po sa mindset po natin na palagi maging inspirasyon po natin ang lahat ng kanyang salita. And I know, yun po yung magpapalakas sa atin. Amen? Amen. Para patuloy natin pong ito po yung tinatawag na highlights po. Amen? Pinaka-highlights po natin kung bakit po tayo naririto sa church na ito. Yung makinig tayo ng salita ng Panginoon. Marami po tayong matutunan at marami po tayong mapapakinggan, which is talagang fresh revelation from sa ating pong Panginoon. Amen? So, tinatawagan ko na pa ating pastor, pamanan po tayo sa ating pong message. Amen. Praise the Lord. Okay, isa po magpalang hapon sa ating lahat. Amen. So, kamusta po kayo? Mga kapatid dito po sa Labi. Praying po na patuloy po tayong pinalalago ng ating Panginoon sa kanyang salita. Amen. Alam naman po natin na sa panahong ito ay nasa dulo na po tayo ng mga bagay na may kinalaman po sa pagpapanauli ng Diyos. Yes. Amen ba? So, as we start, let us arise. Tayo po tumayo. Hindi na po tayo kakanta. Tayo po dadako na po sa ating pong Bible reading. Okay. Dito po sa book of Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang verse 13, ang sabi po ganito, and He gave some apostles, and some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, at a measure of the stature of a fullness of Christ. Sabi ko sa Tagalog, pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, ang mga iba ay evangelista,
at ang mga iba ay pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na mapalaki ng tao hanggang sa sukat ng pagkakatawan ng kapuspusan ni Kristo. Samahan niyo po ako manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa napakagandang pagkakataon na inyo pong binuksan sa bawat isa sa amin. Na sa hapon pong ito muli ay nagbigay ka sa amin ng pagkakataon upang makapag-fellowship kami sa iyong presensya, sa iyong salita at kapahayagan. Narito, Panginoon, sila na iyong itinakda upang maging kabahagi ng aming pong pagtitipon, Panginoon. Sila po na maaabot ng aral na ito, Panginoon. Mapagpalang Ama, patuloy ko pong hinihingi ang inyo pong iba yung bendisyon at pagpapala sa bawat individual upang sila man, Panginoon, na patuloy pong pinagpapala mo na makiisa sa aming pagtitipon ay magkaroon po ng pagkakataong maliwanagan, ma-enlightenment, Panginoon, ang kanila pong kaisipan at ang kanilang pananampalataya. And Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy ng pagpahid sa mga kapahayagan, pagpahid sa mga talata, scripture na aming mga mapakinggan. At ito po, Panginoon, ay maging kabuuhan ng aming pananampalataya, kasakdalan ng aming buhay sa iyo. Salamat, Ama. Ito po ang dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen at amen. Please be seated. Amen. So, sa pagkakataon pong ito, ay patuloy po tayo nadudulog sa kapahayagan. Hinihiling ko po ang inyong atensyon na ibaling po sa ating pagtitipon kung ano po yung mga priorities natin sa ating tahanan. Let us set aside it for a while. Hayaan po natin na tayo po ay dumako po ang ating presensya sa kapahayagan ng ating Panginoon. Sapagkat ito po ang napaka-importante sa ating pong kapanahunan. Amen? Kagaya po, kagaya po nila John the Beloved na although sila po ay nakadamit na pang-temporal, subalit ang kanilang presensya, ang kanilang espiritu ay sumasa Diyos. Amen po ba? Tapos tayo naman po ngayon ay dadako sa pag-aaral o pagpapahayag ng mabuting balita. Okay, dito po tayo. Nung last Sunday po, na natalakay po natin, pati po dito, pero actually, pang introduction lang dahil nakaraan Sunday, hindi po tayo nakaka-move on sa mga scripture, but I do believe meron po kasing magandang inilalapat ang Diyos sa ating pangunawa bilang mananampalataya. Amen? At kagaya ng aking pong paniniwala na base po sa needs ng ating spiritual na kondisyon, ay dito po tayo binubuksan ng ating Panginoon. Amen? Dito po tayo binibigyan ng mga bagay, ng mga aral na magkakaroon tayo ng maiko-contribute natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, rotation, ang kapahayagan ng ating Panginoon. Amen? So, dito na, perfect in Him, for they were born in Him. So, tandaan po natin, ang perfection, ito po ang isang bagay na napaka-importanting mapuntahan at mapagpahayagan sa mga elect ng ating Panginoon. Perfection po, at ang perfection po na yan ay sa pamamagitan ng kapanganakan natin sa Diyos. At paano mangyayari yon? Ipapanganak tayong muli sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat kinakailangan ma-experience po natin ang born again, ma-experience po natin ang natawag na new birth, sapagkat ito po ang magpapasakdal sa ating kondisyong pang-temporal. Amen? Sapagkat ang pang-temporal kailanman, hindi po ito po pwedeng may adapt sa ating pong pagiging anak ng ating Panginoon, sapagkat walang temporal na maaaring mapabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Lahat po doon ay pawang mga eternal. Kaya nga po meron pong Kristo, kaya po meron pong water baptism, kaya meron pong Holy Ghost baptism upang makumpleto po ng ating papanumbalik sa kondisyon ng ating Panginoong Diyos. Amen?
Okay, number 1. Dito po, no? Perfect in Him, for they were born in Him. So, kung makikita po ninyo, pinanganak sa Kanya. Amen? No perfect, no? Only God. Walang ibang perfecto kundi ang ating Panginoon. Pero nasabi dito, perfect in Him, perfecto sa Kanya. In other words, nakikita niya yung Kanyang perfeksyon, nakikita niya sa Kanyang mga anak. Once na ipinanganak ang isang taong temporal na nakabihis na pangdamit pang lupa, pag ito po ay nakasumpong ng kapanganakang espiritual, siya po ay magiging perpekto sa paningin ng Panginoon. Sapagkat naabot niya yung kondisyon ng Diyos na kapanganakan. Okay? Kaya sabi nga ng perfect in Him, perpekto sa Kanya. Amen? Bakit ka mo? Sapagkat yung kanyang perfeksyon ay naihalo, nai-adapt sa kapanganakan natin sa Diyos. Amen? At ito yung kondisyon na inaabangan, hinihintay, at kinasasabikan ng ating Panginoon. Madamitan tayo ng mga bagay na perfeksyon. Madamitan tayo ng mga bagay na nagpapasakdal sa atin patungo po sa tinatawag na tahanan ng ating Panginoon, which is the eternal place, the heavenly realm. Amen. Then sabi, filled with Him and walk with Him by His word. No? Tayo po ay Kanyang pinupuno. Amen? At ang sabi ganon, walking with Him, lumalakad sa Kanya sa pamamaraan ng Kanyang salita. Ito po ang isang pinakamagandang kaganapan sa buhay ng isang tao. Na siya po ay makalakad sa salita ng Panginoon. Gusto ko pong kunin ng halimbawa ang buhay ni Enoch. Because the Bible foretold na itong si Enoch ay laging kasama ng Diyos. Amen. Hindi na-mention ang kapanganakan niya sa Diyos. Hindi na-mention ang kanyang tatawag na transformation sa kanya. Subalit isa lang ang malinaw, caught up. Siya po ay kinuha. At hindi naranasan na mabulok ang kanyang pisikal. Bakit kamo? Sapagkat unang-una, the evidence of that matter ay ang paglakad ni Enoch sa Diyos sa araw-araw ng kanyang buhay. Amen. 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 So, ang paglakad ni Enoch na kasama ang Diyos, ito po ay nagbibigay sa kanya ng tinatawag na pagkakaunawa sa kalikasan ng kabuuan ng Diyos. Sa kanyang paglakad na kasama ang Diyos in everyday living nitong ni Enoch, ay nasumpungan siya ng Diyos na nakakakondisyong eternal. Why? Sapagkat yung kalikasan ng Diyos ay nai-adapt sa kalikasan ni Enoch. Kaya ang sabi na hindi na kailanman nasumpungan si Enoch sapagkat siya ay kinuha na ng Diyos. Amen? Ito po yung naganap na rapture sa Old Testament. At hindi po accidentally na si Enoch ay ikapito sa lahi ni Adam. At ito po ay ikapitong panahon. Ikapitong panahon ng iglesia na dito magtatapos ang tinatawag na kondisyong simbahan na binabanggit dito po sa Biblia. Kondisyon sa simbahan ng Efeso hanggang sa Laodicea. Nakita nyo? Amen. At dito, sa ikapitong, makinig kayo, ikapitong kapanahunan ng iglesia, ito ay kumakatawan sa ikapitong tinatawag na lahi ni Adan, si Enoch. At sa katapusan ng ministry ng buhay ni Enoch, nasumpungan siya sa tinatawag na pag-agaw.
At ito yung kondisyon na inilalapat sa atin ng Diyos sapagkat ikapitong kapanahunan ng iglesia at ito rin ang pamamaraan ng Diyos kagaya ng ginawa niya kay Enoch sa pag-agaw. Amen. Ilalapat niya sa atin yung kondisyon na tayo'y lalakad na kasama niya sa araw-araw Amen. sa pamamagitan ng kapahayagan sa huling kapanahunan. Amen? Hindi aksidente mga kapatid na ikapito itong si Enoch sa lahi ni Adan. Hindi aksidente na ikapito tayong kapanahunan ng iglesia. Yung ikapitong lahi ni Adan na sumpungan dumating sa rapture, ikapitong kondisyon ng iglesia, darating din ang pag-rapture. Kaya in connection sa Old Testament at yung kaganapan sa atin dito po sa huling-huling panahon. End time message. Amen. Okay, so sabi nito, filled with Him and walking with Him by His Word. Tingnan niyo, gusto ko pong i-clear po ito. Yung walking by His Word. Amen. So, yung walking by His Word, ito po ay sumasangkap sa tinatawag na magiging kondisyon ng iyong salita, magiging kondisyon ng iyong tinatawag na desisyon sa araw-araw, gamit ang kanyang salita. Amen. Ito ang tinatawag na walk with Him by His Word. Hindi kailanman po pwedeng umiral sa isang ginaganap ng Diyos, pinapasakdal ng Diyos. Hindi po pwedeng umiral ang kondisyon na kanyang sariling kapahayagan at kapasyahan. Lahat ng binabago ng Diyos ay dumadako sa pagpapasakop sa anumang kalooban ng Diyos. Amen. Okay. Number 2. That is part of their inheritance that He has reserved for them. Siya mismo ang nagreserba nito. Para saan? Sa mga babalikan. Sa mga masusumpungan sa pag-agaw. Why? Because this is the part of our inheritance. To walk with Him by His Word. Amen. So, tingnan po natin yung tatawag na inheritance. Ito po ay sumasaysay sa tinatawag na mana. Mana po natin ito. Pag sinabing mana, tagapagmana, whether ikaw po ay bata, let's say, for example, sa monarchy system. Yung monarchy system, ito po ay kondisyon na tinatawag na paghahari ng isang hari. In other words, ito po ay gumaganap ng tawag na pagsasalin ng kapangyarihan ng autoridad. Pag ang isang hari ay nagkaanak ng isang lalaki, automatic, kahit siya po ay infant pa lamang, siya po ay nakatalaga para magmana ng trono. Pero hindi niya alam yun. Dahil sanggol pa lang siya sa kanyang kondisyon. In other words, dahil siya ay anak ng hari, ngayon paglaki niya, kinakailangan niyang dumaan sa training. Kung papaano lumakad, kung papaano magdesisyon, kung papaano makihalubilo bilang isang hari. Yung kondisyon ng pagiging hari, kinakailangan mailapat sa kanya. Para pagdating ng dakdang panahon ng paglipat ng kapangyarihan, pagsali ng kapangyarihan, ay ganap na ang kanyang kondisyon ng pagiging hari. Nakaposisyon na siya doon. Likewise sa ating Kristiyano ganyan. Amen? Habang tinitrain itong bata para maging hari, maraming failure yun. Marami yung mga disobedience na ginagawa. Di ba? Pero part of training yan, kagaya po natin,
tayo po'y nasa ilalim ng pagsasanay. Amen? Pagsasanay dahil meron po tayong dadaanan na tatawag na pag-agaw. Amen? At ang training sa atin, tayo po ay makapag-adapt ng message, lumakad sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Sa tandaan po natin, sa kondisyon nating temporal, lahat ng ating desisyon, kinakailangan naka-adapt ito sa kung ano ang magiging katawag na layunin ng Diyos. Amen? Amen? Halimbawa ako, kapatid sa Panginoon, meron po akong isang ipinaglalaban. No? Meron akong tinatayo ang prinsipyo. Amen? Tapos ngayon, yung prinsipyo ko na yun ay merong gumigiba. For example lang ito. No? Ngayon, siyempre, paglalaban ko yung prinsipyo ko yun, hindi po ba? Tatayuan ko yun. Pero ang problema ganito, yung prinsipyo mo ba na yan ay nakakoneksyon para sa magiging karangalan ng Diyos o para sa iyong sarili lamang? Pag para sa ating sarili lamang, bitawan po natin yan. Kung wala pong koneksyon na magiging karangalan ng Diyos, bitawan mo yan. Kaya kinakailangan yung kondisyon ng paglakad natin sa ating Panginoon gamit ang kanyang salita. Amen? In other words, sabi, naka-reserve na daw po ito. Kaya tamang-tamang sinabi po ni Paul, no? Dito po kay Felipe. Ang sabing ganon, Felipe, sanggol ka pa lang, alam mo na ang salita. Alam niyo kung bakit? Ang salita na lumabas sa bibig ni Paul ay hindi po panglaman na kondisyon. Kundi ang nangusap doon ay ang pahid niya. Ang nag-uusap doon, kaharap niya si Felipe, ang nagsasalita ay si Paul, nag-uusap sila hindi sa pang-temporal na bagay, kundi nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga bagay na may kinalaman sa pang-eternal. Alam niyo kung bakit? Kasi habang nag-uusap yung dalawa, pag merong hindi mananampalataya na madidinig ang kanilang usapan, tatawanan sila. Bakit kamo? Ano ba naman itong si Paul, si Pablo? Sasabihin ba naman, narinig ko, sinabi niya kay Felipe na sanggol ka pa lang, alam mo na ang salita. Di ba? Bakit ka mo? Kasi sa mga taong literal at typical, hindi talaga nila kayang tanggapin ang mga salitang ito. Sanggol ka pa lamang, Felipe, alam mo na ang salita ng kaligtasan. Sanggol ka pa lang kung ang iiral at ang susukat ay ang ating typical na pangunawang panglupa, tatawanan mo yan sapagkat sino ba naman ang maniniwala na merong isang sanggol na nakalampin, nakadayaper at alam niya na ang salita? Walang tatanggap dito. Pero yun po ay pananalita ng pamamagitan ng pahid. Amen? Kaya ito po, sabi ganon, part of our inheritance. Amen? Nakareserba po ito. Amen? Ibig sabihin, kung hindi mo pa natatanggap, maghintay ka sapagkat nakalaan talaga yan sa iyo. Yung pagbabago, yung perfection na ito, whether you like it or not, may nakareserba para sa iyo sa kondisyong ito. Amen? Kaya kapatid, kung may mga problema sa pinansyal, karamdaman, isa lamang yung isipin po natin dyan na panghawakan natin salita. Ano sabi ni Paul? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kamatayan ba? Kagutuman ba? Karamdaman ba? No? Hindi. Ang lahat ng yan, dating ano. Di ba? Amen? So, yung pag-ibig ng Diyos sa kondisyon ng iyong kalalagayan, ito ang panghawakan mo. Kapag kaganina sinabi ni Nelson, sabi gano'n, kailanman ay hindi kanya pababayaan. Amen? So dito kinakailangan ma-experience natin yung salita. Kaya salamat sa Panginoon, sabi ni Brother, yung kanyang testimony ganun ni Brother Gillian, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Yes. Meron talaga, Brad.
merong immediate need at may nakaprepare na salita at nakaprepare ng katubunan ng ating Panginoon. Amen. Another one. Praise God. He is not forgetful of our labor of love. Pag sinabing labor of love, kapatid, yung tatawag na down to earth ang iyong pagsiserve sa Kanya. Ang ibig sabihin? Yung walang-wala ka na, yung isusubo mo na lang, dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, sabi sa Biblia, ano man ang ginawa nyo, sa malilit na ito sa akin yung ginawa, ibig sabihin yung pagpapakumbaba, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, ito ay sumasalimin na ginagawa mo sa Diyos. Nakita mo? Nakita nyo? Kaya yung ginagawa niya, dinadaanan niya sila brother, yung mag-asawa doon, isa yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Yung dinadaanan yung mag-asawa, mga anak nila, huwag kayong maghihinawa. Sabi ganun sa Biblia, He is not forgetful. Hindi niya kailanman po pwedeng kalimutan lahat ng paglilingkod niyo na ginagawa sa Kanya, whether maliit man o malaki. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo in connection para maging karangalan niya, ma-please natin siya, yan daw po, sabi nga God will always recompense. Ibabalik niya, isasauli niya ito to us. Okay? Sabi nga for our effort to please Him. Amen? Tignan nyo. God will always recompense. Lagi niya itong ibabalik sa iyo. Diba? Lahat ng mga mabubuting bagay mo, kapatid, na ginagawa, na nakaugnay para sa Diyos, kahit sa denomination, kahit sa mga simpleng tao, kahit mga hindi mananampalataya, pag ginawan mo yan ng mabuti, kapatid sa Panginoon, ito ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Mas maganda na, kapatid, na magkawang-gawa ka sa yung hindi mo alam na hindi niya na kayang bayaran eh. Mas maganda pa yun. Kasi sometimes may mga tao, hindi naman lahat, may mga tao, tutulong kasi alam nila, balang araw matutulungan din sila. Which is wrong. Hindi ganyan na po pwedeng maging mindset ng isang Kristiyano. Amen? You are totally dead in Christ. Patay ka na talaga dahil kay Kristo. Amin po ba? Bakit ka mo? Yung nabubuhay na sa iyo ay ang mga kalooban ni Kristo. Amen? Kaya walang halaga sa iyo kahit na walang-wala ka na, sister. Yung isusubong mo na lang, ibibigay mo pa sa iyong kapwa dahil nang masigit silang nangangailangan at alam mo, mayroon kang katuwang, andyan ang Diyos, di ka babayaan. Yan ang labor o service mo sa tao. At kailanman hindi yan mawawala ng kabuluhan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon yan, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, huwag sa lupa. In other words, kasi simple na sinabi niya, temporal at eternal. Yung kayamanan sa langit, eternal. Kayamanan sa lupa, temporal. Amen. Kaya saan ang dapat mong pahalagan? Pang-eternal o temporal? Tayo po ay pang-eternal, kaya kinakailangan mai-adapt po natin ang bawat bagay sa pang-eternal. Dahil dyan tayo babaguhin, dyan tayo hinuhubog, dyan tayo babalikan at kukunin ng ating Panginoon sa mga bagay na pang-eternal. Amen. Okay. God will always recompense us for our effort to please Him. Okay. They had walked through the world and had not partaken of it. Sabi ngayon, oo, silang lahat ng mga pinili niya, silang lahat ng mga ipinanganak niya sa kanyang salita at espiritu. Yes, lumalakad sila dito sa mundo. Pero kailanman ay hindi sila nahawa dito sa mundo. Okay na yan? They had not let the world system overcome them. Hindi kailanman nila pinapayagan, pinapahintulutan na sila ay kainin ng sistemang pangsanglibutan. Amen. Ito po yung tatawag ng mga doktrinang pang-relihiyon. Trinitarian, oneness, no? Yan ang tinatawag na paglakad sa pangsanglibutan. Alam ka kung bakit? Kasi pag sinabing Trinitarian,
ito po ay naghahayag ng tatawag na pagbabakod. Dito lang kami, ito Trinitarian lang kami. Di ba? Di ba? Importante po malaman po natin yan. They had not let the world system overcome them. Hindi nila pinapayagan. No? Kahit kasama natin sila sa pang-araw-araw, lumabas ka, bumili ka sa tindahan, makakasama mo mga unbeliever, makakasama mo mga denomination, pero kailanman hindi ka magpapa-apekto sa kung ano ang kondisyong kanilang kinilalagyan. Dahil alam mo kung anong kondisyon meron ka. Ang kondisyong nasa sayo ay ang kondisyong pang-eternal, which is the condition of God. Amen? Amen. Okay, another one. We're coming now to the perfection. Paparating na tayo. Natatawag na pagsasakdal ng Panginoon. Kasakdalan ng Panginoon. Patungo na daw po tayo po dyan. Bakit ka mo? Kung hindi tayo kabahagi ng perfeksyon, wala tayong mensahe. Kaya ito ang matibay nating pinanghahawakan. Sapagat yung kondisyong aral na binibigay ng Panginoon, ito ay hindi kayang tanggapin ng kondisyong pangrelihiyon. Nakita nyo? Diba? Ito yung lumalarawan sa tatawag na pag-alis sa mga kondisyong pangrelihiyon. Ito yung aral natin. Amen? At ito ang sinasabi na hindi ka kailanman maapektuhan ng sistema nila. Amen? Then alam mo ang salita. Alam mo ang katotohanan ng salita. Kailanman hindi ka po pwedeng kumain ng pagkain ng mga chicken, manok. Ang pagkain mo ay pagkain ng agila. Amen? Okay. Because the people has to come to this in order for the rapture. Tingnan nyo. Patungo tayo sa pagpapasakdal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, pag-aayos sa atin sa perfection, patungo sa perfection. Kinakailangan daw yan na tayo dumako dito para po sa tinatawag na pag-agaw. Hindi masusumpungan tayo, hindi natin makikita ang daan patungo sa rapture kung hindi tayo masusumpungan sa kondisyon ng perfection ng Diyos. Kaya kinakailangan mga kapatid, maabot natin, maranasan natin ang paglapat ng banal na espiritu sa ating buhay. Sapagat yan mismo ang kondisyon ng Diyos. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya pag ipinanganak ka sa Espiritu, kasama mo na ang Diyos. Kaya yun ang kondisyon ng tatawag na you must be born again. Yun ang kondisyon na kung saan ay makikita ang larawan ng Diyos sa iyo. Sapagkat Espiritu ang Panginoon, kinakailangan mo ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Amen? Okay. Waiting for the church to come into the perfect raptured faith. Tingnan niyo po. Basahin natin. Perfect raptured faith. Kaya walang po pwedeng mapasama sa rapture hanggat hindi nila nararamdaman, nakipapakinggan at hindi nila natanggap ang rapturing message. Which is rapturing message na ito. Kasi ang rapturing message, ito ang bubuo para magkaroon ka ng rapturing faith. Hindi kailanman tayo magkakaroon ng kondisyong rapturing faith kung ang ating madidinig lamang na mensahe ay para lamang sa pangrelihiyon. Di ba? Kailanman hindi natin maabot ang kondisyon ng Diyos pag tayo nabubuhay lamang sa kondisyong pangrelihiyon. Okay. Gusto ko pong ikwento yung nangyari doon sa amin, sa isang gawain po namin doon na pumunta kami ng beach. Kasi nagpiprepare na po ako na nagbibihis na ako para po makapagpasakotalis. Nadatnan ko po doon sa amin pong kubo, o sa aniran po namin na yung mga pastor doon na denomination nagkakusap-usap. Isa sa mga kondisyon na tatawag na
Meron isang pastor na naniniwala sa tatawag na predestination. Predestinado yung elect, naniniwala siya. Hoping na nakakapakinig yun. Kaya alam niya. Pero merong isang pastor, kung ganun pala, kasi ganito na sabi ganun kung meron palang noong pa man, before the foundation, may mga ligtas na, hindi na kailangan pang bumaba si Jesus. Kasi ligtas na pala ano pang papel ni Jesus? Ligtas na pala. Di ba? Ngayon, yun ang kanilang tinatawag na buong pananampalataya. Yun ang pananampalataya nila. Kung ano ang kanilang aral na pinanghawakan, yun ang malinaw nilang pananampalataya. Ngayon, salamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon upang maibahagi yung sinasabi ng message. Sabi ko, ganito kasi yan. Yung mga predestinado, before the foundation of the world, andi dito yan. Ligtas talaga yan. Pero ang problema, yung mga predestinado nakadamit na panglupa. Kaya kinakailangan talaga na buwaba yung Diyos para may panauli sila sa kondisyong pang-eternal, spiritual. In other words, kinakailangan yung kanilang physical maisauli sa kaganapan ng tinatawag na spiritual na Diyos. Sapagkat God is Spirit. Amen? Lahat tayo alam natin, Espiritu ang ating Panginoon. Kaya kailangan ipanganak tayo sa Espiritu. Salamat sa Panginoon, wala namang pumupupos. Amen? Sabi ko, masigit po ng kailangan talaga ang Diyos bumaba sapagkat yung mga predestinado kinakailangan makasumpong ng mga bagay na pang-eternal. Madamitan na mga kapahayagan ng pang-eternal. Importante po yun. Alam po ba? So kagaya po natin, tayo mga predestinado, alam niyo kung bakit? Kung walang babalikan ng Diyos sa inyo sa lugar na ito, walang mensahe. Mananatili kayo sa oneness. Mananatili kayo sa tatawag na paniniwala sa tatawag na oneness na ito. Pero dahil po sa kasaganakan ng biyaya ng Panginoon, isa kayo na nakita ng Panginoon na merong punglapat ng binhi. At kinakailangan yung binhi na yan na nasa inyo ay makwiken, magkaroon ng buhay. At magkakaroon niya ng buhay sa pamamagitan po ng mga mensaheng inyong mapapakinggan. Amen? Amen. Alam niyo po ba, yung isang binhi, kinakailangan niyan mamatay at pag yan nailapat sa lupa, ano ang kinakailangan? Dalawang source ang kailangan niyan. Ano yun? Tubig at sunlight. Amen? Tubig at sunlight. Yung pagkamatay ng binhi, speak about condition of Christ. Si Jesus namatay siya sa lupa. Amen? Pero merong dalawang bubuhay sa binhi. Ano yun? Sunlight at saka yung hamog, yung tubig. Amen ba? Anong kumakatawan yun? Sa mensahe at espiritu ng Panginoon. Amen. Yung dalawang ito ang bubuhay sa pagiging predestinado mo sa Kanya before the foundation of the world. Message and spirit. Amen? Sapagkat yung pahid na ito yung kondisyong maglalarawan, magpapanauli sa iyo sa kondisyon ng Diyos. Amen. In order for the rapture, waiting for the church to come into that perfect and raptured faith. Okay, dito na po tayo sa ating pong tatalakayin. For the perfecting of saints. Balik po tayo sa ating pong main reading. Pag-aaralan po natin, tatalakayin po natin for the perfecting of saints. Para sa kasakdalan ng mga banal o santo. Okay, sabi ganito. Ito po yung ating main reading. And He gave, tingnan nyo, He gave, siya yung nagbigay. Pero marami, ang mga simbahan nagpuproduce ng kanilang pastor sa pamamagitan ng Bible School. At ito ay kanilang pinanghahawakan na sila daw po ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Which is wrong. Ibabalik ko po sa predestinado. Before the foundation of the world, kilala na ng Panginoon yung magiging pastor. At siya mismo ang magbibigay.
Kilala niya na ang kanyang magiging mga propeta at siya yung magbibigay. Kilala niya na magiging evangelist, kilala niya magiging mga apostle, kilala niya magiging mga teachers sa kanyang salita at siya yung magbibigay. He gave. Diba? Apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. So, 5 ito. Ito po ay 5 tinig. Amen? At yung 5 tinig na ito, syempre, naka-include yung prophet. Hindi po pwedeng mawala ang tinig ng propeta sapagkat ito po yung sentro ng pagiging mananampalataya at predestinado natin. Bakit kamo? Sabi sa Amos 3:7, ang Diyos ay walang ibang gagawin kundi kanyang ibigkas ang kanyang mga lihim sa kanyang mga piniling propeta. Amos 3:7. So in other words, lahat ng lihim, mystery ng Diyos, ipinapadaan ng Diyos sa kanyang mga piniling propeta. Mystery nga. Pag sinabing mystery, hindi ito nakukuha sa Bible school. Hindi ito nakukuha sa tatawag na malalim na pag-aaral ng Biblia. Sapagkat sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral sa Biblia, kung ito ay sasapat, tandaan nyo kapatid, kung pwede kang mag-aral ng Biblia, lalalim ka sa salita, magiging alas Soriano ka. Na meron siyang malakas na memorya na kaya niyang memoryahin ang mga Biblia, ang sipin ng Biblia from Genesis to Revelation. Pero tandaan niyo po, wala itong magiging mabuting pakinabang sa Kristiyano pag hindi niya nararanasan ang kapangyarihan ng salita. Yes. Magiging knowledge lamang ito sa isipan. Liban lamang na ang Diyos mismo ang magbindicate. Liban lamang na ang Diyos mismo ang magbigay. He gave! Pero maraming mga Bible school nagpo-produce ng kanilang sariling pastor. Are you with me? Yes. Kaya nga pag ang isang tao pumasok sa seminary, pag gumraduate sa seminary, siya ay magiging pari ng Katoliko. Pag isang Kristiyano pumasok sa Bible school ng Baptist, pag gumraduate siya, magiging pastor siya ng Baptist. Pag ang isang Kristiyano pumasok sa tatawag na oneness na school, Bible school, pag gumraduate siya, magiging pastor siya ng oneness. Ganon din ang Trinitarian. So, hindi kailanman po pwedeng makapag-produce ng lingkod ng Panginoon ang mga man-made doctrine. He gave. What does mean? God only produced His own. Diyos lamang ang po pwedeng mag-produce ng pastor, apostol, propeta, evangelista at guro. Lahat yan, siya mismo ang may kalooban. Bakit kamo? Because malalim ang hinihingi na kondisyon na kinakailangan may pananguli sa kanyang mga banal. Why? Ano sabi? For the perfecting of the saints. Santo na ang ipe-perfect pa. Hindi pala sapat ang pagiging santo. Pag sinabing santo, ubod bait nito. Ito po ay philanthropy. Ito po ay gumagawa ng mga paglilingkod na kawang gawa. Kaya kinakanonize ng isang simbahan, may isang simbahan nagka-canonize. Nagpo-produce ng mga santo. Kinakailangan meron itong na-produce ng 3 himala na nagawa. Pagka pumasa ito, ika-canonize nila at preso pagkatapos yan, dadali na nila sa altar at pwede nang luhuran sapagkat na-canonize na as saints. But remember, the Bible foretold clearly, hindi lamang pagiging santo ang pupwedeng makarating doon, kinakailangan mong dumaan sa perfeksyon. Kinakailangan
kailangan mong i-perfect ng Panginoon. Hindi perfeksyon na galing sa kaisipan ng tao, kundi siya mismo ang nagbigay ng kanyang mga lingkod upang ang kanyang mga banal na nakaupod, nakikinig ng kanyang salita ay dumako sa perfeksyon kanyang kalagayan at kondisyon. Amen? So kaya kapatid, for the perfecting of the saints, tingnan nyo, 5 tinig ito. Pero tandaan niyo po, yung tinig na 5 ito, hindi ito nagkakanya-kanyang tinig. Hindi ito nagkakanya-kanyang aral. In connection, kaya nga siya ang nagbigay, may connection ito, meron itong pamamaraan, meron itong destinasyong aral para may mapasakdal ang kanyang mga banal. Hindi po pwede na mailapat ang kondisyon nating pang-temporal sa mga aral lamang. Amen, yung kondisyon lamang na hindi natin po pwede may dapat ang ating sarili sa eternal na kondisyon pag mga pang-temporal lamang na aral ang ating po makakapinggan. Hindi ba kayo? Amen? Okay. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith. Yun ang target. Alam niyo kung bakit? Yung pagiging perfection, dito muna. Saint, for the work of the ministry, kata po muna. For the perfecting of the saint, for the works of the ministry. Pag sinabing ministry, ito po ay composed ng tinatawag na pagpapalagong espiritual para sa Diyos. Amen? That's what we call ministry. God's ministry. Then, yung trabahong ito na sinasabi sa ministry nito, ang purpose is to edify of the body of Christ upang patatagin, palakasin, amen, ang katawan ni Kristo. Kaya dito makikita po natin ang mga santo na sinasabi dito na ipe-perfect, ito daw po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Nakita nyo? Amen? Okay. Till we all come, hanggang tayong lahat ay mapunta saan? In condition na? In the unity of the faith. Hindi kailanman dadanong o babalik ang Panginoon pag watak-watak pa ang ganyang katawan. I do believe one day, isang araw mga kapatid, ang kondisyon ng kanyang bahagi ng nobya ay magkakaroon lamang ng isang tinatawag na aral. Kondisyon na nagkakaisa sa pananampalataya, nagkakaisa sa espiritu, nagkakaisa sa mga bagay na patungkol sa tinatawag na pagpapalakas sa spiritual na kailangan po natin. Amen? And of the knowledge of the Son of God. Tignan niya po, yung edification po pala na ito, mga kapatid, ay para patungkol sa katawan ni Kristo upang lahat daw po ay dumating sa pakikipag-isa, isang pananampalataya. No? Saan? Sa pagkakakilala sa Son of God. Diba? Pagkakakilala, knowledge, pagkakaunawa, no? Pagkakaalam. Saan? Sa kondisyon ng patungkol sa anak ng Diyos. Unto a perfect man. Kaya nga, just si Kristo lamang. Kaya nga, perfect man, singular. Pag perfect man, M-E-N, marami yung plural yun. Pero singular, perfect man. Perfect man. In other words, ang lahat ng kabuuan ng santo na ito ay kumakatawan sa isang katawan lamang sa perpektong taong isang tao. Nakita niyo? Yung kondisyong ito na katawan ni Kristo, ito ay ang siyang magbibigay sa kanya, ito ang magpupuno sa kanya bilang perpektong isang tao. Si Kristo po ito. Amen? And to the measure of the stature of the fullness of Christ. Tingnan nyo.
ito pala ilalarawan tayo dito. Amen? Yung kondisyon natin ilalarawan, iwawangis tayo sa ano? Fullness of Christ, sa kabuuan ni Kristo. Dito tayo ilalapat, dito tayo ilalagay sa kondisyong ito na spiritual. At kailanman hindi kayang maabot ito ng pang-temporal na pangunawa. Kaya yung kondisyong eternal na inilalagay sa atin ng ating Panginoon, ito ay patungkol sa mga bagay na hindi kayang maabot ng mundo. Hindi nyo ba alam lumalalim na kayo? Hindi nyo ba alam lumalalim na kayo ngayon sapagkat malalalim itong kondisyong binibigay sa inyo ng Panginoon? Ako'y naniniwala pag may mga nakausap kayo, mag-iiba na talaga yung pananalitan. Bakit kamo? Sapagkat kayo ay binabago na ng Panginoon sa kondisyon ng pang-eternal. At kailanman hindi ka kayang unawaan ng mga pang-temporal. Amen? Amen, okay. So, the measure of the stature of the fullness of Christ. Tingnan niyo po yung sukat. Kaya measure, sukat ng tatawag na kabuuhan, kalikasan, kapunuan ni Kristo. Amen? Okay, let's go. Sa atin pong magpo-quote po tayo. Now, I believe that there's a church coming into that perfection. Naniniwala siya. Sabagat ito yung isang aral na matibay na pinanghahawakan niya sa mga kapahayanang ibinaba sa kanya ng Panginoon na mayroon iglesia patungo sa perfection. Sabi ng isang tao dyan na nag-post, sabi ni B.O., sabi sa Facebook B.O. ang mga tao, ang mga pastor na nangangaral na hindi na walang kwenta na hindi na kailangan ang relihiyon. B.O. daw ang mga pastor na nagsasabi nangangaral na hindi na kailangan ng relihiyon. Sapagkat pinanghahawakan nila, Peter, upon this rock, I will build my church. Sila pinanghahawakan ng mga ano na to, grupo na ito. yung iglesia ni Kristo, I will build my church, sabing ganun. Ang problema, hindi nila kaya ilapat ang kondisyon ng simbahang ito. Ang simbahang sinasabi dito, speak about the mystical body of Jesus Christ. Not the literal body, not the literal church, not the literal building. Kasi sabi niya, pang-religion sila, doon sila nahubog. Yun ang sinasabi na angkop sa kanilang pananampalataya. Yun ang kondisyon ng kanilang pinaniniwalaan. Pero ang problema, mali at hindi tama sa lapat ng sinasabi ng Biblia. Nakita nyo? Nakita nyo? Kasi may misteryo yun. Hindi porke sinabi ng Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church. Hindi porke sinabi ng Panginoon na gagawa ka na sa bato. Kung I will build my church, puntahan nyo kung saan niya sinabi yun. Kung saan ang spot. Dahil may tinuro, dahil yun pag-uunawa nila, may tinurong bato. Si Jesus. Para maging literal at talagang sila yung katanggap-tanggap yung aral nila. Hanapin nila saan lugar nag-usap itong si Pedro, si Jesus, at saan at anong uri ng batong tinuro ni Jesus para doon sila mismo magtayo ng simbahan. Tapos ang kwento. Pero saan magpapatay ng simbahan? Kung saan-saan. Ituturo nila, si Jesus ay tao lamang. Wala talaga sa kondisyon pang-espiritual. Nakakalungkot. Bigay lang natin isang text dito, hindi pa baka hindi nila mailapat to Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born. Para sa atin ipinanganak ang isang lalaki, tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Sige nga. Tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Sige nga, ilapat nila yan. Saan nila dadalhin yan? Kondisyon na yan. Utak kasi ginagamit nila, hindi pananampalataya at puso.
Nakakalungkot yung ganon. Hindi po ako against sa kanila. Ang totoo niyan, nalulungkot at naaawa ako sa kondisyon at kalagayan ng kanilang pamilya. No? Amen? May mga sinasabi pa sila, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Tao yun. O, totoo naman yan, walang problema doon. Yung tao na yon, makinig kayo, yung taong nagsalita na yon, nasabi, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ilapat nila, saan nila ilalapat sa sabi, before Abraham I am. Hindi niya sabihin, before Abraham, he. Sabi niya, I am. Saan nila ilalapat yon? Saan nila dadalhin yan na aral? Di ba? Simple-simple lang eh. Bakit kamo? Nagutom siya. Umiyak siya. Napagod siya. Nakatulog siya. Nahirapan siya. Umiyak siya. Lahat ng kondisyong bangga. Bakit kamo? Dahil siya talaga ang perfect sacrifice for the perfecting of the saints. Siya yung kumatawan na maging makasalanan para sa atin. Siya yung inadapt niya yung kasalanan, isang mukha, isang larawan ng makasalanang tao para madala ka sa kondisyong eternal. Yun lang yun kasimple. Bakit hindi pa nila maunawaan ito? Sabi sa Biblia, ang hindi naniniwala sa anak, di maniniwala sa ama. Di ba? Amen? Saan nila nilapat yun? Pag sinabing anak at ama, ibig sabihin, kondisyong spiritual yun. Amen? Pero ang problema, sabi sa Bible, isa lamang ang Panginoon ng Diyos. Walang ibang Diyos liban sa akin. Pero sino ito na nagsasabing anak ng Diyos? Sino ito nagsasabi before Abraham I am? Sino itong nagsasabing anak na Diyos, nagsasabi na ako at ang Ama iisa? Sino yun? Yun ang tinatawag na misteryo. Alam niyo kapatid sa Panginoon, diyan dapat maunawaan nila ang teaching na Godhead. Yung aral na Godhead, from the beginning of creation, hanggang sa pagpapanauli ng eternity to eternity. Kasi magbiblend dyan. Eternity at yung time magbiblend dyan pagdating ng takdang panahon. Yan po ang kondisyon ng mga simbahan ngayon. Napakalayo. Kanya-kanyang interpretasyon. Kanya-kanyang pagkakakilala. Kaya alam nyo kapatid, maraming mga tao marunong magbasa ng Biblia, marunong magpaliwanag ng Biblia, pero hindi alam gamitin ang Biblia. Maraming mga tao marunong magpaliwanag, marunong magbasa ng Biblia, pero hindi nila kailanman kayang gamitin yung Biblia. Pag sabing gamitin, speak about yung natawag placing of the word. Yung kondisyon na kung saan ay tamang lapat, tamang kapahalagan, tamang bagay na nagbibigay ng dovetailing sa kung ano ang sinasabi sa Old Testament time at sa New Testament time. Because sabi sa Bible, kayo mga Pariseo, sinisikap ninyong basahin ang mga banal na kasulatan. Saan yun? Sa lubang tipan. Hindi nyo mag-aalam, ang lahat ng yan ay sumasaysay patungkol sa akin. Tignan nyo. Tao ba yun? Tao lang ba yun? Tao lang ba yun? Nakakalungkot. Nakakalungkot ang kondisyon ng mga simbahan ngayon. Kaya praise the Lord, no? Salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng ganitong pangunawa. Amen? Kaya sabi nga na hindi tayo kailanman mahahawa sa sistema ng mundo. Sapagkat ito ang siyang inilapat sa atin ng pangunawa, sapagkat dito niya tayo babalikan sa kondisyon ng pagkakakilala. Saan? Trinitarian? Hindi. Oneness? Hindi. Saan ba? Two-ness? Hindi. Kundi sa kondisyon ng pagkabuuhan ng kanyang mensahe.
Amen? Yeah. Amen. Okay. Now, I believe that there's a church coming into that perfection, that ministry of perfection, where the offices, where apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist, for the perfecting of the church, then pastor and teacher and so forth will be so with the word until the whole things will work right up to the coming of the Lord. Hanggang ang lahat ng bagay ay magkatugma-tugma hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan niyo po. Amen? I believe that, and I believe we're nearing that time now. I believe it's on. Amen? Ito na siya. Kagaya yan po ng kondisyon na panahon ni Lot. 8 lamang po. Ay, 3 lamang sila sa Lot. Ha? Tapos kay Noah, 8 sila. Amen? Nanaligtas lang. Kunting-kunti lang. Ha? Amen? Kunti-kunti lang. Okay. Magbukas pa tayo. Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on unto the perfection. Leaving, iwanan niyo yung mga prinsipyo, mga doktrina kay Kristo. Bakit pinapaiwan? Bakit pinapaiwan, mga kapatid? Sapagat marami mga Kristiyano tumuldok dito lamang sa pangalan. Amen? Tumuldok lamang sila sa pangalan ni Kristo. Hindi nila alam na mayroong pang patungo sa tatawag na perfection. Let us go on unto perfection. Ayun, pagpapasakdal. Kasi yung mga tao sa panahon at kondisyon na ito, alam na mga apostol na mga tao, sapat lang sa kanila yung pangalan ni Kristo, doktrina na ito, yung prinsipyo ng doktrina na ito, andyan lang sila. Tumuldok na sila dyan. Hindi nila alam, let us go on saan? Sa perfection. Meron pang dapat tayong malaman. Meron pang dapat tayong maidamit. Meron pa tayong dapat maunawaan yung perfecsyong ito. Yes. Alam na ng bata, may Kristo. Alam na ng mga tao, may Kristo. Tagapagligtas ng mga Kristiyano. Alam nila. Pero yung perfeksyon ang pinakamahalaga. Amen. Ito ang lumalarawan sa kondisyong pang-eternal, yung perfection. Amen? Amen. Not laying again the foundation of repentance through the dead work. Tingnan nyo, huwag kayo uli magtatayo ng pundasyon ng katawag na paghingi ng tawad, sa pagtatawad sa Diyos, sa pamamagitan ng mga gawang patay. Bakit ka mo? Kasi, alam nyo kung bakit? May Kristiyano humihingi ng tawad ngayon sa ginawa niya. Kinabukasan gagawin niya uli. Tapos, kinagabihan, patawad po Lord, kinaumagahan, gagawin niya uli. Ito lang ito yung kondisyon. Diba? Kaya not laying, huwag na kayong magtayo pa kailanman. Nagtatawag na pundasyon ng paghingi ng tawad sa mga patay na gawa. Patay na gawa, alam mo kung bakit kasi kaya patay? Walang buhay. Kaya dead work, ibig sabihin, wala itong kabuluhan, kaya dead works. Diba? Yung sinasabi niya yung BO, yung mga pastor, yun, dead works yun. Dead, patay na salita. Ayun, bakit ka mo? Hindi po pwedeng umiral sa bibig ng isang sinasabing siya religion na BO. Tignan mo ba naman, saan may ilalarawan yung kondisyong pang-eternal? Kondisyong sa Diyos pag magsasabi ka ng ganyan. Kalungkot, ano? Amen? And of faith toward God. Tingnan nyo, kaya yung faith na ito, tandaan nyo po, importante ito. Pero yung pananampalataya, kagaya sinabi ko kanina, di ba? Yung pananampalataya niya, bakit kailangan pang bumaba si Kristo? Kaya may ligtas naman na pala noon. Yun ang pananampalataya nila. Yung pananampalataya, sister, yun kung ano yung pinapaniwalaan mo. Yun ang iyong pananampalataya. Yun ang pananampalataya nila. Sa kondisyon na, kung meron pa ng mga ligtas na before the foundation of ligtas na, hindi na kailangan pa si Kristo. Wala tanda pa si Kristo. Yan ang problema. Yun ang kanilang pananampalataya. Yun ang sukat ng kanilang pananampalataya. Pero hindi nila nakita na kinakailangan maidamit ang paglangit na kondisyon. Yung saint na ito, kinakailangan yung perfection.
Yung predestinado speak about saint. Amen? At yung pagpapanauli sa kondisyon ng Diyos speak about the perfection. Hindi mo ba kaya? Kaya ito po kapatid yung lawak. Nagtatawag na tamang lapat ng pagkakaunawa sa Biblia. Maraming marunong magbasa pero hindi alam gamitin ang Biblia. Maraming marunong magbasa ng Biblia, maraming marunong magpaliwanag ng Biblia pero hindi alam ilapat ang kondisyon, right placing ng word. Placing ng word. Diba? Kaya hindi mo masasabi, alam mo kung bakit. Lord, itong simbahan namin puno-puno ng Holy Ghost pero nagpapaputol ka ng buhok. Anong sabi sa Biblia? Ang babae dapat magpahaba ng buhok. Eh pag sinabing, Lord, kami puno-puno, simbahan puno-puno ng Holy Ghost, tapos against ka sa Biblia? Saan mo masasabi na kasama mo ang Diyos pero tinatanggihan mo ang kanyang salita? Hindi mo po pwedeng sabihin kasama mo ang Diyos pero ayaw mong paniwalaan, ayaw mong tanggapin ang sinasabi ng Biblia. Simpleng-simple lamang yan, kapatid. Ibig sabihin ninyo, they are pretending as a child of God. Nagkukunwari, bakit kamo? Ang totoong mga anak ng Diyos, walang itinatapon na salita. Lahat ay hayag at may gamit sa kanyang buhay sa pang-araw-araw. Amen? So ito po yung kondisyon natin. Kinakailangan maging wise tayo. Kaya sabi ng Panginoon, be wise like a serpent, but be gentle like a dove. Amen? Kasi walang ibang mailalapat na yung serpente matalino na, di ba? Di ba? Tuso eh. Di ba? Pero be gentle like a dove. Sino yung dove? Kasi yung dove masunurin. Kagaya doon sa panahon ni Noah. Di ba? Pinakawalan niya yung dove. Una, yung vulture, pinakawalan niya yung vulture. Hindi na bumalik. Amen? Yung uwak. Tapos ang pinakawalan niya next, yung kalapati, di ba? Dove, di ba? Bumalik at meron ng hawak, meron ng dahon na nakakabit. Ibig sabihin, meron tumila na yung tubig. Kaya gentle, diba? Malumanay yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ka po pwede mag-post ng B.O.B.O. Wala. Ito sa tatawag na kondisyong pang-eternal. Tayo po ito ngayon. Yeah. Yun naman tayo kasi ano, 5 na. Nilagyan ko ng battery reflector, okay na. Okay. Okay, so purin po ating Panginoon. Awit po tayo. Glory. Praise. Awitin po natin yung ano, yung in the presence of Jehovah. Glory. Okay, handa po natin ang ating mga buhay. Hindi tayo ng bendisyon sa Panginoon. Amen? Hingin natin sa Panginoon yung mga narinig natin ngayon. Huwag kainin ng uwak. Amen? Bago dito po ay may tanim sa ating puso. Amen. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace.
panandalian po namin isinasara ang aming pong pag-aaral at pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga pahayagang ito. Panginoon, kagaya po ng aming inaasahan, Panginoong Diyos, hayaan po ninyo na ito po ay maitanim at magbunga sa aming mga pananampalataya. Pasakdalin po kami, Panginoon, hanggang sa kami po ay mainarawan sa kondisyon ng aming Panginoong Hesus Kristo. Kaya mapagpalang Ama, isinasamo po namin na patuloy mong samahan ang bawat kapatid na narito, sila na makapanunood, makapakikinig, at inaabot ng aming pag-aaral, Panginoon. Mapagpala naming Ama, patuloy kang maghari, ang kapayapaan ay mapasakdal at mambigay ng daan sa bawat sambahayan ng mga kapatid sa pananampalataya. Pagpalain mo ang ministeryong ito, Panginoon, na yung idinatag sa Labit West, Panginoon, sa Ordaneta. Patuloy mong i-bless ang mga tao, Panginoon, ang paligid, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mong ihayag ng malinaw sa dakong ito, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen.